Nagpupumiglas at umiiyak na talaga si Jai pag ginugupitan ng buhok. Sobrang hirap na talaga niyang gupitan ngayon. Medyo napaga nga yung uwi ni Daddy R ngayon from work at nasita na naman daw siya ni Manong Guard kaya nagyaya siyang magpagupit. At sa mga oras na to, kami lang yung customer dito. Nauna na nga si Daddy R gupitan. Tamang-tama naman yung pagyaya niya dahil kakatapos lang din mag-lunch ni Jai. Mahaba na nga din tong buhok ni Jai at nagmukha na talagang pugad ng ibon itong buhok niya sa sobrang haba at kapal na. Nang matapos na nga si Daddy R ay si Jai na yung sunod. Diyos ko, hindi pa nga nag-umpisa, ayan, nagpupumiglas na siya. Kaya naman, heto at ako na lang yung nagkarga, baka sakaling mag-behave siya. Kaso, tignan nyo naman, nilalagay pa lang yung cover sa akin, ayan, tinatakpan niya na ng kamay yung ulo niya. Ang talino, diba? Alam na alam niya talagang gugupitan siya. Paniguradong the struggle is real talaga to. Pinag long sleeve at pajama na nga namin siya para hindi siya mairita at mangati sa pinaggupitan ng buhok niya. Diyos ko, ayaw niya talaga magpagupit. Hindi naman siya ganito dati. Nagumpisa lang talaga nung huling pinagupitan namin siya nung June. Wala na nga kaming no choice kaya nagtulong-tulong na kami para lang maumpisahan na siyang gupitan. Kung hindi pa siya hahawakan ni Daddy R, Diyos ko, baka abutin kami ng siyam-siyam dito. Buti na nga lang talaga kami lang yung customer kaya hindi rin masyadong nagmamadali si Kuya, pero syempre sa part namin nahihiya pa rin kami kay Kuya. Oops, disclaimer lang. Hindi po nasasakal or nasasaktan si Jai sa paghawak ni Daddy R. Kailangan niya lang talagang hawakan si Jai para hindi magpumiglas. Baka kasi kakapiglas niya ay masugatan siya or magkamali si Kuya. So far, effective naman yung palong sleeve at pajama namin sa kanya. Hindi naman nakakapasok sa katawan yung mga buhok. Kaso nahirapan talaga kami kasi ayaw niya talaga magpagupit. Ididikit pa lang yung razor sa buhok niya, nagpupumiglas at iyak na siya ng iyak. Sa sobrang papupumiglas niya nga, imbis na pa-barber lang yung gupit niya, naging army cut na dahil naukaan siya ni Kuya. Diyos ko, kung marinig nyo lang talaga yung iyak niya, abot talaga hanggang kalsada. Meron pang napasilip na tao sa sobrang lakas ng iyak niya. Saludo talaga ako sa mga naggugupit ng bata kasi ang hahaba ng pasensya nila. Katulad na nga lang nitong si Kuya, nagtsatsaga talaga siya sa katulad ni Jenna kahit sobrang likot at panaiyak na lang yung ginawa. Kahit matagalan siya matapos, basta maganda yung outlook ni Jai. Kaya thank you sa'yo, Kuya. Kung pwede lang talaga na wag na siyang pagupitan at pahabain na lang yung buhok niya, kaso sobrang pawisin niya talaga kapag mahaba yung buhok niya. Kaya wala rin kaming no choice kundi papagupitan talaga siya every month. Ito na siguro yung simula ng struggle namin once a month kapag nagpapagupit siya. Hindi talaga namin alam bakit bigla niya na lang talagang ayaw magpagupit. Natural lang ba to? Ganito talaga pag nasa toddler stage na yung mga bata o si Jai lang yung ganito? Pahingi naman ng tips mga mommies and daddies kung paano magiging behave yung katulad ni Jai pag ginugupitan. Or mag-share naman kayo ng mga gupit experience nyo sa mga baby boy nyo. Diyos ko, matatapos na lang siyang gupitan, hindi talaga siya nagsasawang umiyak at pumiglas. At in fairness, hindi pa man tapos nagustuhan ko na yung gupit ni Jai kahit sobrang struggle yung nangyari. Diyos ko, ngayon ko lang na-realize na hindi na mukhang baby yung anak ko, mukhang nagbibinata na siya sa gupit niya. Talaga yung aura ng bata kapag bagong gupit, no, ang aliwalas tignan ng mukha nila. Ang linis-linis tignan, kaya kahit sobrang struggle ay carry lang kung ganito naman kagwapo yung anak mo. At finally, after ng iyakan at pagpupumiglas, ayan, natapos na. See you ulit next month, Kuya. Sana mahaba pa rin yung pasensya mo kay Jai. Ito na ang final look ng aking mag-ama. Diyos ko, na-realize ko na mukha talaga silang pinagbiyak na bunga. Ilong lang talaga yung nag-iba.